Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan din na makasama kayo sa aming daily devotion po dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila. Magandang umaga po muli. Ang ating pong aralin ay karugtong ng mensahe kahapon at ito po ay matatagpuan sa aklat sa bagong lumang tipan sa aklat ni Joel, Kabanata 2, talatang 28 hanggang 32. At ito po ang sinasabi. Pagkatapos nito'y ipinagkaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipinahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga aliping lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kaniyang sinasabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Sion at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Ang aklat ni Joel, sabi nga kahapon, ay isang paalala. At ito din ang paghatol at biyaya ng Diyos. Ang matinding pagkawasak ng bansang Israel dahil sa kasamaan at sa kasalanan at sa isang salot ng balang na sumira sa kanila. At maging sa panahon natin ngayon, ang pagkawasak ng mga kalamidad at ang nararanasan nating sanhi ng kalikasan at maging sa gawa ng mga tao ay nararanasan natin ang hagupit ng kalikasan. At unti-unting inaayos ng Diyos ang ating kalagayan. Ngunit sa kabila nito, pagkatapos ng mga unos na dumaan na ito sa Israel at nagsisi sila, nangako ang Panginoon na ibabalik, panunumbalikin niya. At dito may isang kamanghang-manghang biyaya siyang ibibigay. Ang pangako niya na sinabi sa ating talatang binasa ngayong umaga. At ito ay matatagpuan sa talatang 28 at 29. Ang sabi roon, ipagkakaloob ko ang aking espiritu. At sa talatang 29, ibubuhos ko ang aking espiritu, hindi lang sa ilang mga tao, kundi sa lahat ng mga tao. Kapahayagan ng pag-asa at kaligtasan para sa kanyang mga anak na nananampalataya at tunay na nagsisisi at nagtitiwala sa ating Panginoon. Sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, marami sa atin sa mga nagdaang araw ay nakadama tayo ng biyaya at kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, lalong-lalo na dito sa Manila. Maraming warning, pero ang ating naramdaman ay simple pa lamang. Hindi katulad sa ibang dako ng Pilipinas. Ngunit dinadasal ko na ang pagpapala at gayon din ang biyaya ng Panginoon ay kanilang matanggap. Sa ating mga tinatanggap na yan, ng mga pagpapala, may layunin ang Diyos sa atin.
At ito ay ibahagi natin sa ating mga kapwa. Sa gitna ng kanilang kaguluhan o kawalanlan, ang Espiritu na tutulong sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon ay ipahayag natin yung pag-ibig at biyayang natanggap natin ay mapahayag natin sa ating kapwa na merong isang Diyos na mangangalaga sa bawat isa sa atin, na magbibigay ng lakas at kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan. Huwag natin itong ipagpaliban. Ang bawat pagkakataon na maggamit tayo ng Diyos sa simpleng gesture natin, sa simpleng salita, sa simpleng gawa, at higit sa lahat, ipanalangin natin ang mga kapatid natin, ang ating mga kapwa, kapatid natin na sinalanta ng mga trahedyang ito, na madama nila yung pag-ibig ng Diyos at magkaroon sila ng pag-asa, lalong-lalo na ang mga kapatid nating dumaan sa kawalanlan. Kahapon nag-celebrate kami ng aming anniversary, 125th year. At dito, kinanta namin ang kantang Kailan Pa. And the church has a theme of now. Ibig sabihin, nurture, outreach, witness for Jesus. Now, ngayon. Now for Jesus. Ngayon na para kay Jesus. Kinanta ito sa atin. Kailan pa tayo maglilingkod? Kailan pa tayo pagagamit sa ating Panginoon? Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan na magpagamit sa ating Panginoon. Sabi nga dun sa talatang 28 and 29, ipagkakaloob at ibubuhos ng Diyos ang kaniyang Espiritu Santo sa atin. Kaya hayaan lang natin na ito ang gumabay sa atin, ang Espiritu ng Diyos na iniwanan niya para sa atin. Kaya kahit sa panahon ng mga krisis o dilim, ito ang magiging tanglaw natin o ilaw at magiging kalakasan. Tumawag lang tayo na may pagpapakumbaba sa pangalan ng ating Panginoon, hindi lamang sa oras ng kagipitan, kundi oras sa oras. At ito ay isang tanda ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, walang katiyakan ng buhay. Tanging ang patnubay at proteksyon ng Espiritu Santo sa pangalan ng ating Panginoon ang ating magiging patnubay, kalakasan, at katiyakan ng buhay. At ng buhay na walang hanggan. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa paalaala. Sa Espiritu Santo na gumagabay sa amin. Lord, palakasin mo, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa iyo. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan upang maging tapat, Panginoon, at maging saksi ng iyong pag-ibig upang ito naman, Panginoon, ay maihayag namin, mai-share namin sa aming mga kapatid na nasa punto ng kawalanlan. Lord, strengthen our faith sa gitna ng kaguluhan. Tulungan kami, Panginoon, na tumawag sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami sinusukuan. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord, patawarin mo kami. Forgive us, Lord, also for our sins, O Lord. Lord, ang hiling namin ngayong araw ni ito ay makasama ka namin. Patnubayan mo kami ng iyong Espiritu sa buong maghapong ito. At nang hindi namin ito, hinihiling namin ito, Panginoon, na hindi kami
matalo, Panginoon, ng kalaban, Panginoon, sa paghayo namin sa maghapong ito. Lord, ito ang aming kahilingan. Samahan mo kami sa maghapong itong araw na ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming si Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen.